Sa pagbubukas ng panibagong season, mas pinatindi, mas pinalakas, at mas magiging ma-action pa ang ating paghahatid ng kwento ng atletang Pilipino. Ito ang DZRH TV Matchpoint Season 6. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Matchpoint. Pangmalakasan agad ang pagsisimula ng ating bagong season. Dahil kasama natin ang first ever champion ng SBA, walang iba kundi ang Taguig Stallions. Welcome to Matchpoint, champs. Magpakilala muna kayo sa ating viewers. Ako po si Jaynard Orque. Coach ng Taguig Stallions. Ako naman ang team captain ng Team Taguig Stallions, Rodrigo Edgy Geronimo. Ako naman po si Demosthenes Pulpul, second pick ng Taguig Stallion. Ako nga po pala si Mark E.J. Emong Kunanan, isa sa mga player ng Taguig Stallion. Okay, everyone, congrats. Unang-una, congrats sa inyong championship sa SBA. Opo. Kumustahan tayo? Kumusta? Ano bang balita na sa inyo? Anong pinagkakabalahan ninyo? Siyempre, off-season ngayon. Tapos na ang season 1. Coach? Nag-start na kami ng off-season training namin. Doon kami, naging busy kami doon. Simula nung January 16, nag-start na kami. January 16. So, ano to? Paano kayo nag-celebrate kung nag-training kayo agad? Yung celebration, kanya-kanya kami. Pero nag-Christmas party the day after nung championship. May Christmas party na ginanap sa PGC. Sama sila boss at yung iba nilang employees. Okay, so sinelebrate nyo naman din ang sama-sama. Doon na rin sinelebrate. Kapitan, kumusta naman? Kumusta ngayon? Anong pinagkakabalahan mo after the season? Yun din, nagte-training din. Kasi may bilyara naman akong sarili. Doon naman ako nagte-training gabi-gabi. So kumbaga, hawak mo din yung oras mo sa training. Kahit hindi kasama yung team, nakapag-training ka naman na mag-isa. Plong! Masaya. Kasi umuwi ako ng Pasko. Nagpasko, tapos pagdating ng bagong taon, namatay yung binan ko. Kaya yung New Year ko, malungkot. Malungkot. So parang roller coaster of emotion to. Pero kailangan mo ulit mag-training after noon. Tapos pagkatapos nun, 16, dito na ako. Training na naman. Training ulit. Emong? Ganun lang din po. Training lang din po, tsaka nakikipaglaro po ng mga exhibition games po. Grabe, coach. Ang sisipag nyo naman. Parang kakagaling nyo lang. Parang pressured naman ng Taguig Stallions. Training agad, kagagaling lang sa game. Pero ito, kumusta? Anong pakiramdam nyo na, syempre, history ito? Kauna-una ang SBA at kauna-una ang kampiyon din kayo. So, anong nararamdaman nyo doon? Ako hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala sa grabing swerte na inabot namin, lalo na nung Game 4. Napakaswerte namin. Talagang hanggang ngayon, pinanonood ko pa yung reels, tsaka yung game na yun, lalo na yung last game. Hanggang ngayon, same reaction pa rin ako Dahil talo yung mga players, lahat kami nagtalo nun. Nawala nga yung cellphone ko, kakatalon Buti na lang napulot ng isang player na nandun. So, mismo SBA na? Oo, doon, sa crowd. Na-realize ko lang, nasa baba na ako. Yung phone ko, magpipicture sana ako. Phone ko nawawala. Buti na lang, may nakapulot na mabait na tao, si Greg Dira, rin yung player din ng Lucky Break yun. So, thank you sa'yo. Yun. Kasi hindi na natin mamamalayan yun, lalo na pag champion moment nyo na talaga. Kasi moment nyo yun, di ba? Nag-sign kayo ng di ba? So, dami ng confetti, dami ng tao, dami ng ingay, syempre. That's your moment. Gets naman. Kapitan, ano ba sa tingin mo yung nangyari kung bakit na-achieve ng team yung ganong klaseng gandang run? Kasi hindi naman natin masasabi na sa championship lang kayo talaga. Championship week lang talaga naging maganda yung laro ng Taguig. Kasi talagang all throughout the season, nasa top kayo. Ang hirap nyo talagang talunin. From the start kasi, nagte-training na kami, banding, training, gano'n. Tapos lagi kami nagkukwentuhan. Tuloy-tuloy lang siya. Kaya from the start until finals, pare-parehas lang kami ng ginagawa. Tapos ine-enjoy lang namin yung paglalaro. Kumbaga, ano ba yan? Wala bang pressure? Ganon? Nung una, bago mag-finals, pressure. Natural yun
Kaso nung na-motivate kami ng coach namin, sa ng team owner namin, yun, parang, sige, enjoy nyo lang. May napatunayan na kayo eh. Kasi, wala tayong talo. Ngayon pa ba kayo mape-pressure ngayong finals? So, minotivate nila kami, yun. Parang, in-enjoy na lang namin paglalaro. Maganda naman yung kinalabasan. And ayun nga, yung sinasabi ko kanina na sobrang ganda ng running nyo, wala kayong talo. Pero syempre, hindi naman perfect talaga yung buong season for Taguig Stallions, di ba? Meron din kayong mga problem for sure. Pwede ba kayong magbahagi sa amin kung ano sa tingin niyo yung naging challenge ng team all throughout the season 1? Si Plong. Akala ko si ano si minsan may ano din sa teammate namin minsan meron kaming di pagkaintindihan. Ina-adjust ko lang kasi ako nakakatanda din eh. Ay, hindi halata, sir. Hindi halata. Kami ni ano wala. Kami ni Baby Kap. face, sir. Kami pala ni Kap. kaya kaya yung adjustment lang. Kaya yun lang. Sa akin yung pinaka-challenge yung kasi may mga times na siyempre natatalo rin kami sa game, pero hindi sa series. So yung mga times na natalo kami sa game, minsan hindi mo maano yung nagkakasisiyan, di ba? Hindi mo kasi ginanito, hindi mo ginanyan. So yun ang pinaka-challenge, yung kung paano ko sila gagawing whole again. Yun ang pinaka-challenge para sa akin. Pero ano naman yan, lahat naman sila magaling communicate, so lahat nadaan namin sa mabuting usapan. Yun naman ang maganda eh. Willing kayong lahat. Siyempre, hindi naman perfect na hindi kayo magkakapikunan, hindi pagkakaintindihan. Pero yun nga, sabi nga ni Coach, willing kayo to communicate. And ito, siyempre, perfect nga ang run ninyo sa series, ganyan. Sino ba yung pinaka nahirapan na lang kayong kalaban na parang pinasakit talaga yung ulo ninyo? Isa-isa, para baka meron kayong mga favorite na kalaban. Emong, Ako po, MSW. bakit? Kasi... Dahil lahat po sila magagaling po. Opo. At saka sila ang nakalaban ninyo talaga, di ba, na finals. So, matindi talaga. Kasi lumalaban sila eh. Kumbaga, umabot pa kayo sa, di ba, final day talaga. So, sobrang dikdikan. Ikaw, Plong, Quezon City Dragons. bakit? Mayroon kasi doon player na alaskadot talaga eh. Shark, nagya-shark talaga. Talagang hindi, parang totoo na eh. Hindi na talaga No biro. offense ka na. Hindi, si Denmark. Okay. Malakas mong buyo. Ano kasi yung lineup din nila, matibay din. Tsaka parang nasa kanila din si Jericho Banyares, ang top first pick sa draft. Tapos, sa lineup kasi, tapos yung unang pa lang sa draft pick, parang kami yung underdog eh. Kaya Okay. iniisip no. Pero yung namin, training namin, kaya Napatunayan nyo naman. Underdog lang Sabi- talaga, pero di ba? Matatalo Bulusok namin nyo sila. talaga sa top, di ba? Edgy. Ako ang talagang para sa akin ang maganda ang lineup nila, Quezon City din. Tapos second ang MSW. Pero nung nag-i-start na yung laro, parang mas nahirapan kami sa MSW nung finals na lang. Pero nung hindi pa finals, nahirapan kami sa Quezon City. Pero sa tingin mo, bakit ba naging mahirap sa inyong kalaban yung MSW Mavericks? Kasi nung una, hindi pa labas ang tira ni Jonas on Panday. Nung finals, doon na, ang ganda na ng tira niya. Kumbaga, secret weapon pala talaga nila secret yun. weapon So nagulat kayo, di nyo napaghandaan. May baset na may Jonas pa. Ayun nga. Si Dokloy, gumanda na rin ang laro nila eh. Kaya nahirapan Mapag-adjust na kami sila. ng finals. At syempre, pinaghandaan nila kayo. Di ba? Talagang inaral nila lahat yan. Coach, Sa akin, QC tsaka MSW. Yung QC, kung hindi natanggal si Saging, tingin ko mahirapan talaga kami ron eh. Kasi sa buong series, isang beses lang kami natalo sa doubles. QC ang tumalo sa amin. Pero nung nawala si Denmark, kumina rin sila eh. Tapos sa MSW naman, talagang lahat sa kanila gumagawa, lalo na nung huli na. Kaya medyo nahirapan din kami. Kaya nga sabi nila yung si Dokloy. Si Dokloy, grabe, parang naging Jonas. pinasakit ang ulo Iba, ninyo. si Baset naman ang humina. Si Dokloy ang lumakas.
nagkabaliktad sila. Eh, napag-usapan na rin natin yung mga laro, ganyan, mga player, mga team. Pwede ko bang matanong yung thoughts ninyo about sa sharking naman, yung concept ng sharking itself? Kasi yun yung unique sa SBA eh. At actually, nanonood ako live, di ba? Nagko-cover ako ng mga laro ninyo. And yun yung nai-enjoy ko. Kasi kumbaga may sagutan sa mga naglalaro at saka dun sa mga nanonood na naka-team lang din. Coach, anong idea, anong thoughts mo doon? Para sa akin, napakasaya eh. Kahit Yeah. minsan nakakaasar, pero kailangan yun eh. Kailangan lang sport ka eh. Tama. Diba? Kasi kakaiba talaga eh. Kung nasa TV ka lang, makikita mo, hindi masyadong ramdam eh. Pero pag nandun ka sa arena, nako, sabi sa'yo, babalik ka sa saya. Dahil, iba yung pag-live. Hindi mo paano mo ba- mararanasan online. Kinokondisyon yung mga player mo na wag mapikon. Ano lang, medyo sanay naman sila eh. Lalo na to, isang to, malakas din mga kasama. Natawa-tawanan lang nila. Tapos si Cap naman, parang walang naririnig. Kaya, Oo. parang nonchalant nga si Cap eh. Talaga yung focus niya, pag nagsisigawan na, nasa mesa lang siya. Yun ang maganda kay Cap. Iba yung presensya niya pag gumarap, pag naglaro na talaga, di mo na siya madidistract, di ba? Kahit ang ingay ng nasa paligid niya. Paano mo na-maintain yun, Cap? Ano lang, nakapokus lang ako sa bawat titirahin ko. Ganun lang. So parang ano ba to? Nag-mute. Kumbaga hindi mo na sila naririnig, ganun ba? Focus ka na lang talaga kapag nasa arena na. Parang may sikretong ano lang eh, yung earphone. Parang ganon, para makapag-focus. Maganda, effective, kasi ang perfect na mga laro talaga ni Cap. And syempre, ang kabaliktaran naman, ang maingay naman sa arena, si Plong. Kumusta naman? Syempre, ikaw ba expert sa sharking? Ito lang. Pag pang patalo na kami, doon ako maingay. Gusto ko parang ililipat sa kalaban yung namin, ang kamalasan. Didistract mo na lang Didistract din. ko na lang. Meron ka bang memorable na sharking na natanggap o ginawa? Nako, sa dami, hindi na maalala. Dami, yung lang ata. Ano ba yun? Baka mag-example ka ba? Hindi. Oo nga. Pero sana pwede kabila naman yun sa viewers natin Hindi yung na. sharking mo. Naano yun sa kabila eh. Pwede ka naman mag-example. Pinaka naaalala mong sharking na ginawa mo. Sino yun? Ayan na si Coach, may Hindi, kasi entry. iba yung coach, yung Ito nga yung sinabi mo na matuto kayo rumespeto sa matatanda. Dahil kami ang nauna. ay hindi pa, meron pa. Nanahimik sila naman kasi pinakitaan mo sila ng mga tira na kakaiba nun. Ay, Hindi, meron pa yung kasi iba yung rules eh, nag-all out sharking. Ginulat ko yung si Black Carabao. paano ginulat? Yung- Habang tumitira siya? Hindi, Tinimingan niya yun. timing, pagpasok ng G's, pasok. Paano na siya? Pagpasok ng 10 balls. Paano siya ay, 9 ball pala. Sorry. Bakit may G's? 9 ball pala, 9 ball. Tapos, yung paglabas niya, sinikawan ko, Pwede ba yun? Pwede, all Pwede out, all lang. out. Tapos pinago yung kasi pangit tingnan. Binago Tama, niya. kasi during Palagi tira nila. na, Ay, tama, oo nga. Kaya parang inabutan ko, parang bawal na Bawal. kapag nakaposisyon na yung player. Bawal na sa player. Pero sa audience, Pwede pa. Mm-mm. Ako lang kasi yung target nila palagi. Kasi walang pakialam yung ibang ka-team mo talaga eh, di ba? Ikaw sasagot ka talaga sa kanila, makukuha nila yung reaction na gusto nila. May nagdala ng May nagdala po ng tambol. tambol. Pero pwede yun. Sa audience. Pwede po. Pwede sa Ah, audience. pwede sa audience. Ano yun, habang tumitira, inaano nila? Inampas nila yung tambol. Diba? Kaya masaya talaga live sa arena manood. Kasi lahat ng yan, may experience mo. Mawala yung stress mo pag nanonood ka Diba? Matatawa ka na. Pero na-stress yung mga player. Siyempre kasi sobrang dami nangyayari, di ba? minsan. Pero ito, syempre, kidding aside, alam naman natin na ito sobrang historic nung inyong pagkapanalo. Isa-isa kayo, personally, gaano ba kahalaga sa inyo itong tagumpay na ito? Coach? Sobrang mahalaga kasi ito yung unang-una Unang-unang professional league ng billiard. Tapos sa Pilipinas pa ginawa. Tapos kami pa yung nag-champion. So, kumbaga, kung ito magtuloy-tuloy hanggang season 100, nasa season 1 kami. Kami yung unang-unang nasa history, yung Taguig Stallions.
pangalan namin. Kaya napaka-importante para sa amin. Nakamarka na talaga kayo sa history. Nakamarka na. Wala nang makakalimot doon. Dahil unang-una eh. Hindi lang SBA actually, sa buong billiards ng Pilipinas, diba? Sa mundo ng billiards sa Pilipinas. Captain, Ako, siyempre, masayang-masaya din. Tapos, para yung family ko maging proud sa akin. Dahil una, ayaw akong payagang magbilyar. ngayon, ayaw kang Hindi, pa. dati. Dati? Nung una. Okay. Nung Nung bata bata. pa. Kaso, Pero ngayon, okay na sila. syempre naman, may sarili ka na ring bilyaran Kaya eh. sarili na rin bilyaran yung pa naging negosyo ko. So, paano mo din ba, syempre, ikaw ang mga MVP madalas, di ba? Sa mga laro. So, paano ba yung nakatulong sa'yo? Wala naman. Tinuloy-tuloy ko lang ang training. Tapos, basta kino-consistent ko lang ang training. Ganun. Para pagdating ng maagang dumadating, 5 o'clock ando na ako. Oo nga, kasi Tapos- pwede naman kayo maglaro din doon, di ba? Tapos nag-warm up na. That's nice. Long, gaano ba kahalaga para sa'yo itong tagumpay na ito? Masayang masaya talaga. Hindi ko rin in-expect na kami din mananalo. Pero yung nandun na ako sa nandun na kami sa championship, hindi ko yung feelings ko. Iba. Meron ba kayong moment na parang naisip mo na, ito na yun, panalo na kami? Parang nakampante ka, the middle of the game, ganyan. Sa mga lang yung previous na yung parang second week ng ng laban namin yun. Pero yung championship parang Hirap talagang mahirap na. makampante. Iba na. Lalo na't sabi nyo nga, pasabog ng performance ng MSW Mavericks nung championship week. Tapos tinatrust talk pa kami ng coach nila. Yun talaga hindi mawawala. Branding na talaga ng SBA yon. Kaya nga nagdala siya ng wig. Wig? Kalbo. Pang- Yung coach kasi ng MSW, kalbo yun eh. Kaya, Shout out kay Coach. ay sorry po. Di si kasi inaasar niya si Kuya Imong eh. na? Ginano niya ng Salda po. pandesal, tapos may supot Nagdala ng pandesal. Nagdala po Ano ng mga pandesal. props na kayo? May props siya eh. Nagdala Kinabukasan, wig din. Wig naman. Ano reaction niya naman? Wala lang, parang Natatawa lang din. ngiting Ngiting pikon na. Hindi, lang. Kaibigan kami ng peace lang. Emong, gaano kahalaga sa'yo yung tagumpay na ito? Sobrang saya po dahil kami unang nag-champion sa SBA Season 1 dito sa Pilipinas. Para masaya din po ako dahil kami nag-champion para sa mga family po namin tsaka sa mga fans namin. Yun lang po. Nabanggit mo na, fans. Ito lang, naalala ko lang, meron bang difference yung bago kayo sumabak sa SBA, yung buhay niyo bago kayo sumabak sa SBA, sa after nung mismong championship? Like, nakakapaglakad na ba kayo na may nagpapapicture na, ganon? Emong? Sa akin po nung nasa mall po kami ng family ko. May lumapit po sa akin, tinanong po ako kung sabi niya, ikaw ba yung nasa SBA na sa Taguig? Wow. Sabi niya. Sabi ko, ako po yun. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko na nga ba, ikaw yun kasi namumukhaan kita eh. Anong na-feel mo no? Na parang, wow, medyo instant celebrity ka na nun. Opo, nagulat na lang po kami, lumapit po sa akin. Diba? Kayo, meron ba kayong same experience? Ako recently lang, nung galing ako sa kapatid ni Eji sa Bulacan. Kasi yung kapatid niya recently passed away. So, pauwi, nasa EDSA ako. Yung mga nagtitinda ng mani, ang traffic eh. Isipan ko bumuli ng mani. Sabi ko, kuya, mani. Nabutan ako isa. Sabi ko, kuya, 2 po. Pagtingin niya sa akin, sabi niya sa akin, Uy, ikaw yung nakikita ko sa TV Wow! Yung sa bilyar. Sabi niya gano'n. Nagulat nga ako, na-recognize ako. Kahit coach lang ako, nakilala ako. Nakakatuwa kasi parang mas dumalawak din yung influence ninyo. Nakakapaglaro kayo ng billiards at nakikilala kayo at the same. Pati sa club namin sa Pigeon Racing, nung isang araw nag-load ako ng ibon. Sabi, uy, yan yung coach ng Taguig Stallion. Yan yung Jaynard Orke. Naririnig ko sila pinag-uusapan ako. Nakakatuwa, di ba? Na, Nakakataba ng puso kasi alam mong may nararating ang SBA kahit season 1 pa lang.
alam mo marami siyang reach. Yung mahaba yung reach niya. Tama. Malawak. At may impact kayo sa tao. Yun yung ibig sabihin nun. Captain. Sa akin, naiba lang yung tawag, naging tito na. Tito Cap. Pero Cap talaga. Parang Cap ka na ng lahat. Kapitan ka na talaga ng Kapitan na rin lahat. ang tawag sa akin. So parang ano yan, pag may nakakasalubong ka, talagang tinatawag ka, Kapitan. Oo, ganun ang tawag sa akin. O kaya, Uncle. Uncle. Minsan may tumawag sa akin. O, si Uncle pala to. Anong nararamdaman mo kapag gano'n na parang, uy, may branding ako dito, may ano na ako sa mga tao, may nickname na sila sa akin. Wala lang. Parang sanay na. Sanay na rin. Sanay na din. Kapitan na talaga. Gagamitin niya na yung Uncle Cap, no? Branding niya na yun. Ikaw, Plong. Ano po, sa Parang mga... sikat ka na eh. Lalo na po to, lagi po nasa billboard. Ay. Sa amin, yung lalabas ako sa amin, bilang, uy, kailan yung laro? Sabi sa akin, yung laro, tapos na eh. Ay, hindi, yung season 2. Wala pa. Yun lang. Talagang excited na rin sila na makita ang iyong kagwapuhan. Ayun. At saka kung paano ka mambubuyo ng mga kalaban, syempre. Hindi, yung sa actual lang kasi yun, may isip ko pag Wala. Hindi ka naman ganun outside. Hindi. Yung sana actual lang. Biglang maisip ko lang, yun. Yung pang-aasar. Biglaan lang sa actual lang. Ito, Taguig Stallions, sa tingin ninyo, paano ba makakatulong yung tagumpay nyo na ito sa SBA sa pagpapalakas ng interest pa ng billiard sa Pilipinas? Coach? Siyempre, ano na to pwede nang gawing career path ng mga kabataan. Lalo na kung talagang mag-succeed ang SBA. Kasi dito, hindi mo naman kailangan manalo para magkapera eh. Kasi may sweldo ka. Meron kang boss, may employer ka. Tapos yung dating mga ginagawa nila, magko-compete. Pag hindi maka-top 8, walang iuuwing pera. Minsan, top 4 ka, tabla ka lang kasi ang dami mga expenses. Dito, hindi ka na aalis. Nasa Manila lang, sa Quezon City. Hindi mo na kailangan mag-abroad, bibili ng plane ticket, mag-enter ng tournament, tapos mag-hotel ka pa. Ang daming expenses eh. Ito, pag lumaki, pag ang sahod nila, naging parang pang PBA na rin. Di ba? Mas mahikayat yung mga bata Tama. na mag-stay in school. At saka, Tapos magbilyar. 'di ba, yung mga dating hobby lang nila na tumatakas pa sila para magbilyar. Feel ko si Kapitan gano'n ang ginagawa niya dati, hindi siya pinapayagan. Ngayon, pang professional na pala. Pwede na nilang panghanap buhay Hindi na talaga. sila pipigilan ng mga magulang nila. Ano pa sila, encourage pa sila. Tama. Sabay na sa pag-aaral. Ayun, kasi may kinabukasan ang nakakita. Anyone, sa tingin niyo paano makakatulong itong tagumpay ninyo sa SBA? Siyempre, sa malaking bagay sa mga estudyante, magkaka-interest lalo silang maglaro ng bilyar. Kasi mayroong ganito na pala, may SBA na. Tapos, sa mga school, meron na rin kasing mga palaro ng bilyar, kasali na. Yung anak ko nga, kasali na rin eh. Kumbaga, tinuturing na talaga siya as sport din, sa academics din talaga. Wow. Kaya yung sa bilyaran ko, ang daming estudyanteng naglalaro na rin. Tapos yun, tinuturo-turuan ko na lang. Ganun. Malaking bagay yun, malaking step yun, na sa school pa lang, ini-introduce na. Diba? Pero sana mapunta siya sa NCAA or UAAP. Kasi sobrang, Mas magiging siya sa mga kabataan. Yung hindi nila kailangan mag-cutting classes. Kasi karamihan dyan nagka-cutting classes eh. So mag-stay na in school, magkaka-degree pa, tapos pagtapos niyan, diretso na SBA for draft pick. Diba? may future, kumbaga. May future na talaga. At saka sa mga nakakausap at nakikita ko ring billiards player talaga, ang daming potensyal. Kumbaga, ang daming potensyal, bata pa lang nagsisimula ng magbilyar. So, kung bibigyan natin ng mas malawak na opportunity itong mga player na ito, itong mga bata na to, syempre, di ba? Sobrang layo ng mararating. And meron pang, pwede nilang i-representa ang Pilipinas sa international stage, mga ganun ba, na kumbaga, iba yung honor kasi, di ba, na ipapakilala natin yung sport natin, di ba? Ito, isa-isa rin kayo dito.
Ano bang mabibigay ninyong mensahe sa mga bata, lalo na pinag-usapan natin, sa mga bata na gustong sumunod sa yapak ninyo sa pagbibilyar? Emong, Sa akin po, yung mga bata po na naglalaro, pagpatuloy nyo lang yung paglalaro nyo, pagbutihan nyo, tsaka huwag nyo kalimutan yung pag-aaral. Para sumunod po kayo sa mga yapak po namin na professional sa bilyar. Balang araw, pagka nag-succeed yung SBA, kayo na rin naman dito. Yun lang po. Long. Sa akin naman, yung lahat ng mga kabataan nyo na mahilig sa bilyar, practice lang kayo, tapos iwas mo na kayo, layo mo lang kayo sa mga bisyo. Tapos, at saka, pagbutihin mo lang yung pang-aaral nyo. Edgy. Ako, naipapayo ko lang sa kanila, tuloy-tuloy lang, practice lang lagi, pero uunahin lagi pag-aaral. Siyempre, pag-aaral, makakuha ng respeto. Tapos i-apply mo sa paglalaro ng bilyar, mas marami kang magiging kaibigan, mas mabilis ka rin gagaling kasi marami magtuturo sa'yo. Coach. Para sa akin, listen to your parents. Tapos, stay in school, syempre. Yung bilyar, andyan lang naman yan. Unahin nyo yung pag-aaral. Tapos, kung may coach kayo, syempre, makinig din kayo sa coach niya. Tsaka sa teachers, syempre sa school. Yeah, makinig kayo dyan. Kasi they know better. Marami kayong matututunan sa kanila. Ayan. So, maraming salamat sa mga mensahe ninyo. Marami, of course, na napulot dyan ang ating mga kabataan, syempre, na lalo ng mga estudyante na nagsisimula pa lang sa pagbibilyar. Ngayon, bago natin tapusin ang ating kwentuhan, masarap na kwentuhan, ngayon, meron tayong bagong segment na tinatawag na Match Point Game Mode. At para sa episode natin ngayong araw, dapat game na game kayo sa ating munting challenge na tatawaging Q Confessions. Ano ba tong Q Confessions? Para lang tong We Listen and We Don't Judge na very viral ngayon online. Pero ngayon, version nyo naman yung bibida. Bawat player kasama si coach magsasabi ng kahit anong confession pwedeng mula sa game o training na ikaw wiwindang ng mga kasama ninyo. At para naman sa mga makikinig, dapat no judgment. Pero kung di nyo na kaya, pwede kayong mag-shark. Di ba, Plong? Ready na? Parang may naiisip ka na agad. Parang uunahin ka na namin. Hindi siya, una, sikap mo. O, sikap muna. Parang may baon na sikap. Meron na akong baon eh. Okay. Anong Q confession mo ka? Aaminin ko na kay coach. Kasi ang training namin, 30 racks. 50. 30 lang No, naka-30 lang ako. Ginagawa nito eh. Naka-30 lang ako, sabi ko. Coach, naka-50 na ako. Para maaga makauwi. Ano reaction mo, coach? Hindi totoo yun, tingin ko. Wala eh. Siguro mga 40, 45 yan. Pero okay na yun. Pwede na yun. 30 kasi masyado mabilis. Inaorasan ko naman sila. Tsaka hindi nila alam, palagi akong gano'n. Tingnan ko. Nakabantay palagi si coach. Hindi niyo pwedeng i-ano sa Q confession yan. Ikaw, coach, baka may naisip ka na. Confession. May balak akong tanggalin sa team namin eh. Papalitan ko ng mas magaling mang shark. Ay, sino ba yan? Parang kanina maganda yung tawa niya, parang kinakabahan na siya ngayon. Totoo ba yung coach? Secret. Parang hindi mo na raw kailangan sabihin, coach. Nararamdaman niya raw. Plong! Hindi totoo yun. Ikaw, baka yung Q confession? Sa tuwing nagpo-practice kami, si Imong nanandaya to eh. Bakit? Paano pandadaya? Ayan na, nagsusumbong mo. Nandaya to. Nandaya to. Ano Yung ginagawa? pagsit ng bola, binabaula niya, inaawangan niya eh. Kaya pag sargo ko, wala po papasok. Dinadaya Daya ka. ka sa pag-rack? Sabi niya, walang pakialaman. Sabi, Kanya-kanya talaga. ayaw ng espiritu na Coach, matanda. parang may kailangan kang bantayan lalo Hindi, kailangan din lang masanay sa ganun eh. Kasi bawal i-check yung rack sa sa SBA eh. So, kailangan talaga hatawin nila yung sargo nila kung kinakailangan. Ay, maganda pala yung dayaan din. Nasasanay pala kayo Maganda na din dayaan. mag-adjust. yung mga
Pero minsan binadaya kami. Hala, Joke lang. kakaibang confession na yan, Plong. Sinama mo na yung Mga referee. kaibigan ko yun. Emong, Sa akin, sa totoo lang po, wala po kami dapat dito eh. Kasi dahil nung Game 4, nung na-miss turn po sila, ang kakampi po ni Plong Plong, si Kinay. Sumablay po si Jonas ng 8, ang sabi po ni Pulpul kay Kinay, ikaw na tumira kasi hindi ko kaya pulugin yan. Malabo na mata ko. Pero turn niya yun eh. Doubles kasi yun eh. Turn niya. Doubles po yun. Na-foul tuloy Nagkamali, na-foul Hindi, tuloy. nakalimutan. Kahit kami lahat, hindi namin naisip yun na ano. Kalimutan din namin. Hindi, sabi mo, natandaan mo eh. Hindi. Ikaw eh. Hindi, Natandaan grabe ko lang, kasi ano bata kasi ako. yun, pahabol na yung MSW. Ang layo ng lamang namin pero pahabol na sila. Tapos sumablay si Jonas, hindi naman madalas kasing sumablay yun eh. Kaya tuwan-tuwa kami lahat. Pati ako, trabaho ko yun as a coach eh. Sabi, nag-sorry nga ako sa kanila. Sabi ko, sorry, akin yun. Sabi ko, it's my fault. Hindi ko napansin. Sobrang taas nga nung adrenaline namin. nawala na sa isip. Nawala sa isip. Lahat kami. Sa totoo lang, lahat kami. Na siya na pala dapat ang Na siya na pala dapat. Takot. Ang sabi ko pa, wait. Teka muna. Take time muna, take time. Ako pala yung... Ikaw pala yung tinira doon. Kaya ako naintindihan ko na yun. Takot tumira na mahirap to eh. Parang sinadya backup. And syempre, maraming salamat sa isang sayang kwentuhan sa inyo at mas nakilala pa namin ng Taguig Stallion, syempre. Ngayon, baka meron kayong gustong pasalamatan after the season, ngayong sasabak na ulit kayo sa panibagong season na hindi pa natin alam kung kailan. Pero syempre, nagtitraining na kayo. Go ahead. Papasalamat lang ako sa lahat ng bumubuo ng SBA, Boss Hadley, Boss George, sa team owners ng Taguig Stallions, Boss Ed and Boss Lauren, sa family namin na palagi nandyan, friends, tsaka mga supporters ng Taguig Stallions, lalo na yung mga Sharkers namin. Tsaka sa sponsor ng Team Taguig, Allen Oliveros, True Q, napakagandang shop po niyan. Kung gusto nyo, PM nyo lang kami para masubukan nyo. Thank you. Ako naman, nagpapasalamat din ako sa lahat ng bumubuo ng SBA, kay Boss Hadley, Sir George, at sa iba pa, sa mga cameraman, ganun. Tapos, nagpapasalamat din ako sa pamilya ko dahil full support talaga sila sa akin. And kay Allen, Truecore, yun ang gamit kong shop. Salamat. Maraming salamat. Napapasalamat po pala ako sa sa lahat ng bumubuo ng SBA at sa team namin, Taguig Stallion, lahat ng fans namin, Sharkers, sa Cagayan de Oro City, mga kababayan ko dyan, sa Davao, sa pamilya ko, at sa team owner namin pala, si Boss Ed at saka si Ma'am Lauren. At saka yung namin sa tako namin, True Q, kay Boss Allen, salamat sa sponsor. Ako po, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng SBA, kay Boss Hadley, tsaka kay Sir George, tsaka po sa team owners po namin, kay Boss Ed and Ma'am Loren. Tsaka po sa mga fans and family po namin na laging nakasuporta dyan sa bawat laban namin. Abangan nyo kami sa Season 2. Tsaka nagpapasalamat din ako sa sponsor namin ng True Q, kay Sir Allen Oliveros. Napakaganda, solid. Yun lang po. Ito, na lang, Coach. For sure, marami nagtatanong nito. Ano ba ang Taguig Stallions na dapat naming abangan sa next season? Ano ba yung mga plano ninyo? Meron ba kayong mga binubuo, ganyan? Anong klaseng Taguig Stallions? Siyempre, ang main goal namin is back-to-back championship. Medyo may konting pressure, pero sa pinagdaanan namin ng season 1, tingin ko baliwala na sa kanila yung pressure na yun. Hindi na nila masyadong isipin yun. Enjoy na lang nila yung laro nila. Pagigihan na lang nila sa training. Subukan nila, improve pa nila yung sarili nila. Tapos yung success, naman yan eh. Kakambal naman yan ng pagsisikap mo eh. Diba? So yun, sana makuha uli namin yung season 2 championship, pati season 3.
Season 4, 5, 6. Lahat na. Lahat na, sana. Tama, dapat optimistic. Kailangan ano Manifest. siya, you have to manifest. Yes. Thank you so much, Coach, Cap, Long, and Emong. Siyempre, sobrang saya ng naging kwentuhan natin. Thank you rin, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat sa Taguig Stallions at siyempre sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Marami pa tayong kwentong ihahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.